Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ngayon ay magsimula na sa ating pananambahan. Purihin ang Panginoon sa presensya ng bawat isa. Salamat sa Diyos dahil nandito po tayo lahat upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa Kanya. Nais ko pong aniyahan ng bawat isa na magkaroon po ng sariling pagsisiyasat sa ating mga puso upang tayo po ay makapagsamba, makagkaroon ng focus sa pananambahan natin sa ating Panginoon. At maaari po sana na i-silent natin ang ating mga cellphone para po para magkaroon tayo ng focus at magkaroon po tayo ng sariling makikipag-usap sa Diyos na wala po tayong inaalala at wala po tayong iniisip, wala po tayong tinitignan na mga messages sa cellphone natin. Ito po yung araw na kung saan tayo po ay nandito upang magpuri sa ating Panginoon at ihayag natin ang Kanyang kadakilaan. Sige po, magkaroon po tayo ng silent prayer sa ating mga sarili. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sa ating panimula, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh, at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Kadakilaan mo ay tunay at mahirap naming unawain. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos naming dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa oras na ito dahil dinako mo kami sa bahay-sambahan na ito upang papurihan ka, upang pasalamatan ka sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat Lord dahil ang araw na ito ay tinalaga mo upang kami ay pumunta rito sa bahay-sambahan mo upang purihin ka. Salamat sa buong isang linggo na pagpapala mo sa amin, sa mga biyaya mo na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga naranasan namin, mga problema, kung ano man po ito sa bawat isa. Salamat pa rin dahil kami ay nandirito at magbabalik ng pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Salamat Lord dahil kung hindi lamang sa inyo, wala po kami dito. Salamat sa oras na ito. Pinapanalangin namin ang gamitin mo ang bawat isa na itinalaga mo sa aming pananambahan. Bigyan mo po kami lahat ng puso na malinis upang harapin ka sa umagang ito, Panginoon. Ang mga salita mo na dadalhin sa amin ay maging hayag ito sa aming mga buhay at amin po ito, Panginoon Diyos, ay may sa buhay sa araw-araw. Gamitin mo ang bawat isa, ang aming worship team sa panguna sa amin. Sa aming pagkakaloob, kayo din po ang gumabay at magbigay sa amin nito sa aming mga puso. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos. Wala kaming gagawin ngayon sa umagang ito, kundi purihin ka, pasasalamatan ka, dadakilaan ka, sasambahin ka namin sa oras na ito. Sa inyong lahat ng papuri, Panginoon, sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isaiah 9:6, For a child is born to us, a son is given to us, he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal lives. So ngayon, sa umagang ito ay pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin ngayon.
Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Above all, inisip niyo kami, ang aming kapakanan, ang aming kaligtasan. Kayo ang nagmahal sa amin at nagmalasakit. Hindi namin kayang ibalik yun, subalit hayaan po ninyo na maging sa amin pong simpleng pagsamba ay amin pong maitaas sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa maraming kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin. Sa bawat araw, pinararanas po ninyo, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay, sa aming pamilya, maging sa aming pong iglesia. Salamat po, Diyos, dahil hindi ka nagbabago. Salamat dahil lagi kaming makakaasa sa iyong biyaya at habag sa aming buhay. Salamat po dahil sa pamagitan ni Jesucristo, kami ay nakakalapit sa inyo. Kinikilala po namin na kami nakakasamba ngayon sa inyo dahil lamang sa Kanya. Siya ang namamagitan sa amin at sa inyo. Siya na nagbugas ng aming mga kasalanan. Siya na aming daan tungo sa inyo at sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Panginoon. Even sa pagsapit po ng buwang ito ng Disyembre na aming inaalala ang unang pagparito ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat sa mga awitin na nagpapaalala sa amin ng mga katotohanan na nakapaloob sa diwa ng Kapaskuhan. Salamat po, Panginoon, maging sa umagang ito na amin pong muling maidudulog sa inyo, amin pong mga kahilingan, ang aming mga pangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil lahat ng ito ay dahil lamang kay Kristo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito at dumadalangin po na patuloy para sa aming mga breakthroughs. Ikaw po ang siyang gumawa upang patuloy namin maranasan ang breakthrough sa aming worship. Ang bawat isa sa amin ay matututunang magpahalaga sa pagsamba sa aming mga pang-araw-araw na buhay at maging araw ng linggo kagaya nito. Tulungan mo kami magkaroon ng breakthrough na mapagtagumpayan ang namang mga hadlang na nagiging dahilan kung bakit may mga pagkakataon na kami po ay nag-fail sa pagsamba. Lagay mo po sa aming puso yung desire na yon. Kaya din po, Panginoon, dalangin namin na kayo po magbigay sa amin ng breakthrough sa aming pong discipleship. Nabigyan mo po kami sa aming puso ng pagnanais na patuloy na lumago sa pagiging alagad ninyo. Ikaw din po, Panginoon, ang magwasak sa mga hadlang sa aming buhay na nagdadala sa amin para maging kontento na lamang. Kundi sa halip, ilagay niyo po sa aming puso at isipan na ang inyong kalooban sa amin ay patuloy na umunlad sa pagiging kawangis ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Gamitin niyo po ang aming mga gawain, kaugnay ng aming discipleship program, ang aming mga growth groups at iba pang mga gawain. Kaya din po, Panginoon, bigyan mo kami ng breakthrough sa evangelism. Kayo po ang kumilos upang ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng maalam na pagnanais na maibahagi ang iyong mga salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Dagdagan mo po ang aming pag-ibig para sa mga wala pa kay Kristo upang ito ang siyang magbigay sa amin ng motibasyon para gawin niyo. Bigyan mo rin po kami ng breakthrough sa aming mga buhay at patotoo upang ang aming pong buhay na ito ang siyang magsilbing testimonya ng kapangyarihan ng Ebanghelyo na siyang bumago sa aming buhay, ng aming Panginoong Jesucristo na siyang
naging daan tungo sa aming pagbabago. At breakthrough rin po sa giving. Naturuan mo kaming maging tapat at bukas palad sa pagkakaloob para sa inyo at sa inyong mga gawain. Kayo po magturo sa amin, Panginoon, na ito ay kapahayagan ng aming pananampalataya, na ang aming pagkakaloob ay bahagi ng aming pagsamba, pagkilala sa inyong pong biyaya at kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Alam po namin may mga ginagawa ka para patuloy namin maranasan ang mga breakthroughs na ito. Salamat po dahil kayo ang Diyos na patuloy pang magpaparanas nito sa amin. Patuloy mo rin pagpalain, Panginoon, ang aming pong mga gawain. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kikilos upang gamitin po ninyo magamit po ninyo ang mga gawain sa kalalago ng aming pananampalataya. Salamat po sa natapos na gawain ng mga kabataan sa kanilang Youth Got Talent. Salamat po sa mga talento at kakayahan binigay niyo sa kanila. At nawa, yun po ay nagsilbi rin hamon sa kanilang buhay para ipagamit ang kanilang mga kakayahan at buhay sa inyo. Patuloy mong palaguin ang aming youth ministry, ang aming mga growth groups, ang aming Saturday schools, mga bata, ang aming mga Bible studies na ginaganap sa mga tahanan. Panginoon, ang mga gawain ito'y gamitin niyo upang tumawag ng mga taong hihilala sa aming Panginoong Jesucristo at magbibigay naman ng kalakasan, paglago sa buhay ng mga mananampalataya. Patuloy din namin dinadalangin sa inyo ang aming mga magagawa, ang aming mga pastor, mga diakono, mga leader ng iglesia, mga group leaders, mga Saturday school teachers, praise and worship team, mga leader sa mga kabataan, mga pastor namin sa mga outreaches, si Pastor Paul, Pastor Al, Pastor Billy, ganyan po si Pastor Romel at ang kanilang mga pamilya. Panginoon, gamitin mo po kaming lalo sa mga gawain na ukol sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang siyang lumingap sa aming mga outreaches upang patuloy na maranasan nila ang iyong pagkilos sa mga ministries na kanilang ginagawa. Kayo po magpalago sa bilang at sa pananampalataya ng aming mga kapatiran sa iba't ibang lugar na iyon na aming inaapoy. Kayo din po magbukas ng mga tahanan at puso ng mga tao upang makakilala sa aming Panginoon Jesucristo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang siyang magkakaloob din sa aming mga pangailangan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga pagtugon, sa mga pangailangan namin, lalo na sa pagpapaayos ng aming bahay-sambahan. Salamat sa mga tao na iyong ginagamit upang magkaloob dito. At tulungan mo po kami maging mabuting katiwala, may paayos pa ng maganda ang iyong bahay-sambahan ito para sa inyong kalwalatian. At dalangin namin yung aming mga monthly budget na kinakailangan. Kayo po magkaloob, Panginoon. Tulungan mo po kami na maranasan ang kasapatan. At kami naman po ay matutong sumuporta sa iyong mga gawain, mga proyekto. Salamat dahil nakita namin paano ka nagkakaloob. Minsan sa mga hindi inaasahang paraan, nakikita namin ang iyong probisyon sa aming mga pangailangan. Panginoon, salamat sa inyo pong pagpapala. Dalangin din namin ang aming nalalapit na Christmas Fellowship sa December 24. Na pagdiriwang namin ang Happy Birthday Jesus, dalangin namin, ihanda mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po ang mga committee na naghahanda para dito. Ipagkaloob mo rin po ang aming mga pangailangan kaugnay dito. Maging iba't ibang mga gawain namin sa araw ng Kapaskuhan. Nais din namin dalangin, Panginoon, ang gawain po ng VBS mamayang gabi, ang aming Christmas for Christ. Kayo po, Panginoon, ang siya gumamit dito upang maipahayag po ang mensahe ng Kapaskuhan, mensahe ng iyong salita, at maging daan din po ito upang makalikom ng pondo para sa isang iglesyang tutulungan doon sa Sorsogon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na makapaglingkod. At sa bawat isa sa amin at bawat pamilya, dalangin namin,
Nanawa ang aming mga pagdiriwang ay makapaghanda sa amin sa tunay na diwa ng Kapaskuhan, walang iba kundi si Kristo. At sa umagang ito, patuloy po kaming matitiwala. At itutulog sa inyo maging aming mga pangangailangan. Sino man po, merong mga mahalagang pangailangan na nais yung ipagkatiwala sa Panginoon sa umagang ito. Mangyari po kayong tumayo at kayo po ay aming ipapanalangin. Ano mo po kung nangailangan, pagkatiwala natin sa Diyos. Siya ang makagagawa ng higit pa sa ating mga inaasahan, iniisip. Nanya ko yung banggitin yan sa Panginoon. Sabihin niyo ngayon sa Diyos, sa pamagitan ni Jesus, ang iyong mga pangailangan, pagkatiwala niya sa Kanya. Kahit sa tahimik at pagulog na panalangin, narinig ka ng Diyos. Naunawaan ka ng Diyos. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Dinudulog sa inyo ang iba't ibang mga kalagayan at mga pangailangan sa buhay. Dalahin ko po na kayo po ang siyang pumatagpo sa kanila. Kayo po ngayon ang magkaloob sa kanila ng kapayapaan sa kanilang puso. Kayo po magbigay sa kanila ng pananampalataya upang huwag mag-alinlangan, kundi sa halip magtiwala sa inyo pong magagawa sa kanilang mga buhay. Iparanas po ninyo, Panginoon, ang iyong malapit na presensya sa kanilang mga buhay, na magbibigay sa kanila ng kalakasan kaaliwan. At habang iniintay nila ang mga katugunan sa panalangin, patuloy po na paalalahan niyo silang magtapat at maglingkod sa inyo. Sa pamagitan nun ay maipahayag namin ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa at aging sa inyo lamang. Panginoon, salamat po. Dahil naniniwala kami na kayo ang Diyos na patuloy na nakikinig at tumutugon sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon pa lamang po nagpapasalamat na kami sa inyong pagtugong gagawin sa aming mga kahilingan. At naniniwala kami na kayo nakakaalam ng pinakamainam na panahon at paraan para tugunin ito. At ito'y lagi para sa inyong kalwalatian at para sa aming kabutihan. Muli, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga kahilingan. Kahilingan ng aming mga kapatid na itong nakatayo sa bago. Dalangin namin na patuloy po na kayo mangusap at magministeryo sa amin sa patuloy naming pagsamba sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan. Sa inyong lahat ng karangalan sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po tayo. Para po sa ating katekismo sa linggong ito, nandun na po tayo sa katekismo bilang 30. Muli, nais kong basahin ang tanong at nanya ko yung basahin yung sagot. Ang katekismo po sa linggong ito ay may ganitong tanong: ano ang pananampalataya kay Jesucristo? Sagot? Sa ating pong teksto o talata sa linggo ito, sa Galatia 2:20, iba po yung nakalagay dyan sa program. Ang Galatia 2:20 po ay ganito ang sinasabi: kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y makakarinig ng isang papuring awit mula sa isa na ating kapatid.
Your enemy and made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Mercy and your kindness knows no end. Your love has washed away my sins. Jesus, thank you. Your Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you were enemy, now seated at your table. Jesus, Purihin ang Panginoon sa magandang awitin at mensahe nito sa atin ngayong umaga. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, nanya po natin tumayo. At pakibukas kayo sa akin ang inyong mga Biblia sa aklat ng Lucas, Kabanatang 1, talatang 26 hanggang 56. Luke chapter 1, verses 26 to 56. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos.
Dahil dito ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya ay matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa gala. "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino po ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabuting bagay ang mga kapuspalad, at pinaalis ang mga walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod, at hindi niya kinalimutan kahabagan nito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham, at sa lahi nito magpakailanman." Nanatili si Maria kay Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong nabasa ngayong umaga at aming pagbubulay-gulayan. Inihiling po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumamit sa bahagi ito ng banal na kasulatan upang kami ay kausapin at bigyan ng mensahe na makapagtuturo, makapagpapalakas, makapagtutuwid sa aming mga buhay. Makapagbibigay ng hamon upang patuloy pa na ang buhay na yung binigay sa amin ay aming gamitin para sa inyong kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makupo na po tayo. Ngayon po ay December 3, advance Merry Christmas na sa inyong lahat. Yung mga awitin kanina ay nagpapaalala sa atin ang Kapaskuhan. At isang magandang bagay na ating pagbubulay-bulayan sa buong buwan ng Disyembre. Kami pong mga pastor, nung kami ay nag-meeting, ay aming napagkasunduan ang ating magiging tema sa buwan ito ng pagdiriwang ay Experiencing the Christ of Christmas. Maranasan natin yung tunay na Kristo ng Kapaskuhan. At gagawin po namin ito sa pamagitan ng mga mensahe na tatalakay sa mga buhay ng mga tao sa Biblia na naranasan yung Kristo ng Pasko. Naranasan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa kanilang mga buhay. Lalo na ngayon sa panahon natin, alam natin na kahit tayong mga Kristiyano ay natutokso na maiba o iba ang mga kaisipan na ating entertain patungkol sa pagdiriwang ng Pasko. Mahalaga na mapaalalahanan ulit tayo ng kahalagahan nito at paano natin tunay na mararanasan ang Kristo ng Pasko. Iba't ibang mga tauhan po yung aming papangaral, pag-aaralan para ating magawa nito. So sa umagang ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa buhay ni Maria. Kaya pinamagatan ko itong The Merriness of Mary. Diba? Madalas ang bati natin, Merry Christmas. O si Mary sa Christmas. Merry Christmas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Si
Siguro pag sinabi ko yan, baka yung basa yung mas nabo, si Pastor, Katoliko na. Yun po ay hindi isang dasal, kundi isang pagbati ng anghel kay Maria. Nabasa niyo doon sa binasa natin talata kanina, yun ang bati ni Anghel Gabriel kay Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Alam niyo, minsan meron tayong maling reaction pag pinag-usapan si Mary. No? Dahil minsan meron tayong negative connotation doon sa pananampalatayang Katoliko, agad negative yung kaisipan natin pag sinabi si Maria. Pero pag pinag-aralan natin ang Biblia, ang buhay ni Maria ay ginamit din ng Diyos para magturo ng mahalagang aral sa atin. Ang kanyang buhay mismo ay dapat magsilbing hamon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya para maranasan din natin ang tunay na diwa ni Kristo, ang ating Panginoon. Sa mga talata na ating binasa ngayong umaga, nais ko pong pag-aralan natin ang pangunahing kaisipan ngayong umaga nito na ating pag-ulay-ulay. That God uses ordinary people to bring about His extraordinary purpose. God uses extraordinary people to bring about His extraordinary purpose. Ito yung matututunan natin sa buhay ni Maria. Ginagamit niya ang mga ordinaryong tao para gawin ang kanyang extraordinaryong layunin. Nais ko pong tingnan natin ito sa ating teksto ngayong umaga. Una, tingnan natin the ordinariness of Mary. Si Maria ay isang ordinaryong tao, kaya natin. She was just a common peasant. Isang karaniwang babae o dalaga ng kanyang kapanahunan. Ang sabi doon sa Luke chapter 1 verses 26 to 27, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Sinugo doon si Gabriel, kagaya ng ating binasa, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Si Maria ay isang karaniwang dalaga ng kanyang kapanahunan. Ayon sa maraming mga Bible scholars, marahil nung panahon niya ay nasa teenage years siya. Kasi sa kanilang kultura noon ay kahit na bata pa, ganon mga teenager ay pinapagkakasundo na. Kaya ang sabi dito, she was a virgin betrothed to a man. Ano yung sabihin ng betrothed? No? Na nakapagkasundo na doon sa isang lalaki. No? Usually, merong mga arrangement ng mga pamilya. Betrothed. Ibig sabihin sila ay halos kasal na, halos. Hindi pa siya kasal kasi hindi pa nagka-consummate yung kanilang marriage. Pero legally speaking, sila ay tinuturing ng quote-unquote mag-asawa. Kaya mapapansin nyo later, pag binasa nyo ang aklat ng Matthew, ang sabi doon, nung matuklasan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, sabi doon, he planned to divorce her. Maraming mag-isip kayo, bakit gano'n? Bakit di-divorce rin yan? Hindi pa nga sila kasal. Di ba kayo nag-iisip noon? Kung binabasa niyo yung Bible? Bakit si Joseph, binalak niyang divorcehin si Maria? Hindi pa naman sila kasal. Well, ito yung explanation ng betrothal period. Yung betrothal period noon sa panahon nila ay it's a legal action na kagad. Sa atin, engagement. Yung engage, madali lang yan. Ano, pag nag-engage ka, mamaya, sulian na ng siksik, tapos na yung engagement. Sa kanila hindi kasi may legal implication din yung betrothal. So kailangan din ng divorce action. Pero wala pang nangyayari sa kanila ni Jose, hindi pa sila nagsasama. So dito makita natin, he was just a common, ordinary woman. Sabi nga ng isang writer, while God noticed Mary, she was humbly unaware of anything special about herself. Napansin siya o pinansin siya ng Diyos. Pero siya mismo, buong kapakumbabaan na tinitingnan niya ang kanyang sarili na wala namang espesyal sa kanya. She was just an ordinary woman. A common person. Secondly, she was just a common person in need of salvation. Kagaya din naman natin, si Maria ay kailangan din ng kaligtasan. Kaya nga doon sa kanyang awit na binasa natin, sa Luke chapter 1 verses 46 to 47, ang sabi doon, and Mary said, my soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices in God, my Savior. Pansinin niyo po yan, ano? Sabi ni Maria, ang aking spirito ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa makatuwid, si Maria po ay hindi tagapagligtas. Siya rin po ay kagaya nating nangailangan ng tagapagligtas. She was an ordinary woman, a common person in need of salvation. Kaya siya ay nagalak dahil yung balita na binigay sa kanya ng anghel may kinalaman doon sa kaligtasan. Kaya sabi niya sa kanyang awit, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Ang kaligtasan po ni Maria ay isang biyaya rin ng Panginoon. Kaya nga, ang bati sa kanya ng anghel ay, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. It's just by the grace of God kung paano ako at kayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ganon din po si Maria. It's only by the grace of God. Kaya dito makikita natin, yes, she was just an ordinary woman. Pinili siya ng Diyos dahil siya ay hinahabagan at tumanggap lang din ang biyaya ng Diyos. Nothing special in a sense. Hindi po tama na isipin, no, kagaya ng paniniwala ng iba na kaya daw pinili si Maria because of his immaculate conception. Alam niyo ba yan? Sa December 8 of Friday, a holiday. Because of the Immaculate Conception. Yung doktrina ng Catholic about the Immaculate Conception is that si Maria ay pinaglihing walang original na kasalanan, kagaya natin. Wala yun sa Biblia. Yun ay invento lamang para sabihin, naghahanap sila ng dahilan. Bakit si Mary? There's only one Immaculate Conception, and that's the Lord Jesus Christ. Isang malaking kamalian yung paniniwala ko. Mary was not immaculately conceived. She is also a sinner just like me and you na kailangan ng salvation. Kaya sabi niya, my spirit rejoices in God my Savior. Mary is not a dispenser of grace to others, but a recipient of it herself. Si Maria ay hindi tagapagbahagi ng biyaya sa iba, kundi siya mismo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ordinary person. Also, she acknowledged that she is just a fruit of the mercy of God. Si Maria nga kinilala niya na siya ay bunga lamang nung habag na yun ng Diyos. Hindi sinasabi ni Mary na perhaps kaya ako napili, I'm better than any other woman. Tingnan niyo yung kanyang kapahayagan doon sa kanyang pagpuri sa Panginoon or Magnificat. Luke chapter 1 verses 48 to 50, at sabi doon, for he has looked on the humble estate of his servant. Tinignan ng Diyos yung abang kalagayan niya bilang servant ng Panginoon. Sabi niya, for behold, from now on, all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him, from generation to generation. Kinikilala ni Maria na siya ay kinahabagan lang din ng Diyos. Nothing special for me. Hindi niya tinataas ang kanyang sarili. In fact, sabi niya, I'm just a humble servant of God. Isang abang lingkod ng Diyos na kinahabagan. Ordinary person. Nakita natin dito si Maria. Bagamat siya ay isang ordinaryong dalaga, pero siya ang pinili ng Diyos para ganapin ang isang napakahalagang misyon at bagay. Ito yung siyang maging tagapagdala ng Mesyas at siyang manganganak sa Mesyas. Isang napakadakilang bagay. Pero nakita natin, ibinigay sa isang ordinaryong tao. Do you see yourself to be so ordinary? Nakita niyo ba ang iyong sarili na ordinary lang na tao? Na minsan iisip natin, ano bang magagawa ko sa mundo ito? Ano bang pwede kong magawa sa mundo ito para magkaroon man lang ng ambag ang buhay ko? Well, the good news is, God is in the work of using
ordinary people. Tandaan yan. Pag binasa niyo ang Biblia, this theme runs over from Genesis to Revelation na ang Diyos, He is in the business of using ordinary people. Eh di natin pwedeng sabihin, Pastor, ordinary lang akong Kristiyano, ordinary lang akong tao, wala akong magagawa para sa Panginoon, wala akong magagawa para sa mundo ito. Meron. Marami sa mga tinawag ng Panginoon, they are just ordinary people. Si David ay isang ordinaryong pastor. At tinawag ng Panginoon at siya ay naging dakilang hari. Tinawag siya ng Panginoon para maging hari ng Israel at sa kanyang lahi magmumula ng Mesyas. Ang mga alagad, they were ordinary people. Marami sa kanila yung mga mangingisda lamang. Ordinary people. Pero nakita natin kung paano sila ginamit ng Diyos. Sa Biblia, sila ang ginamit ng Panginoon para palaganap at palawakin ang pananampalatayang Kristiyano sa mundong ito. Again, ordinary people. Nung gumawa ng himala ang Panginoon, pinarami niya ang tinapay at isda, pinakain ang mahigit 5,000 tao. Ginamit niya ang isang ordinaryong kabataan na may dalang ilang piraso ng tinapay at isda. Ordinary people. Pero they have been used for extraordinary purpose. Di ba naisip niyo ng Panginoon, kayo, ako, lahat tayo ordinaryong tao, pero pwedeng gamitin ng Panginoon para gumawa ng extraordinary work and purpose para sa Diyos. Yun ang pinakita doon sa buhay ni Mary. He was an ordinary person and yet, sa kanya pinagkatiwala ang isang dakilang misyon. Para kay Maria, sino ba ako? Sabi niya, I'm just a humble servant. But the favor and the grace of the Lord was upon him. Ganon ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, pinipili ng Diyos minsan yung mga mangmang para hiyain yung mga matatalino. Pinipili ng Diyos yung mga mahihina para ipakita ng kanyang kalakasan na sumasa kanila. So hindi natin pwedeng sabihin, ako ay walang pinag-aralan, ako ay mahina lamang, ito lamang aking naabot sa aking buhay. Hindi. Pwede kang gamitin ng Panginoon kahit ang tingin mo sa iyong sarili ay isang ordinaryong tao. Second, let's take a look at the extraordinariness of God's purpose. Nakita natin si Maria ay ordinary, pero yung purpose ng Diyos sa kanya ay extraordinary. So Luke chapter 1 verses 28 to 33, at sabi doon, and he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. Yan yung sinasabi natin, Hail, favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. Nagtaka si Maria, anong klaseng pagbati ito na binigay ng anghel? And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Take note of that. You just have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Gaano ka-extraordinaryo yung layunin ng Panginoon for Mary? One, it is for salvation of men. Para sa kaligtasan ng tao. Sa verse 31, ang sabi doon, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. Maglilihi ka at mga anak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? God saves. Yahweh is the Savior. Kapareho ng meaning niya ng pangalan Joshua, Yeshua. Kaya doon sa Matthew chapter 1 verse 21, ganito ang sabi, She will bear a son, and you shall call his name Jesus. Why? For he will save his people from their sins. Siya magiging tagapagligtas ng tao
sa kanyang mga kasalanan. Napaka-extraordinaryong layunin ng Diyos. Yung sinasabi ni Maria na ako ay abang lingkod lamang, ang sabi naman ng Diyos, no, you will have a special mission. Ikaw ay maglilihi at manganganak at kung papanganak mo, tagapagligtas ng mga tao. Imagine that. Napakalaking pribilehiyo na binigay kay Mary para dalhin sa kanyang sinapupunan ang dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo. But again, ordinary lang siya. Pero extraordinary yung kanyang yung purpose ng Panginoon. Second, it is for incarnation. Ito ay para sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. So verse 32, ang sabi doon, He will be great and He will be called the Son of God, Son of the Most High, and the Lord will give Him the throne of His father David. Son of the Most High. Sinasabi ng anghel kay Maria, ang iyong papanganak, tatawaging anak ng kataas-taasan. Anak ng Diyos. Dito natin makita kung paano sa plano ng Panginoon nandoon ang kanyang pagkakatawang tao ni Kristo. Ang ating Panginoon sa Kristo na sa simula pa lamang, bago pa ang lahat, nandoon sa kalangitan, pinagsisilbihan ng mga anghel, nasa karangyaan sa kalangitan, nanaog dito sa lupa. And what is interesting is that ang ginamit ng Panginoon ay isang simpleng babae para doon sa isang dakilang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano na ang Diyos natin nagkatawang tao. A great purpose. And third, it is for restoration. Para i-restore ng Panginoon ang kanyang bayan, ang Israel, ang lahat ng mamana ng palataya. Sabi doon, He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord will give Him the throne of His father David, and He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end. Inihula at sinabi ng anghel kay Maria, nang iyong papanganak, siya mag-aari sa trono ni David magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. The angel was talking about the restoration of all things. Alam natin dahil sa kasalanan, nasira ang lahat. Dahil sa kasalanan, maging ang paghahari sa trono ni David ay bahagyang naputol. Pero sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo, magpapanahuli ng lahat ng iyon. Sa kanyang paghahari, kanyang ibabalik ang lahat sa ayos. Kanyang ipapatupad ang lubos na katarungan. Kanyang babaguhin ang lahat, maging ang langit at ang lupa, kung saan siya ay maghahari magpakailanman, kasama ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Napakadakilang layunin ng Panginoon para kay Maria. Ano mga magandang matututunan natin dito? Una, God is in the business of giving God-sized assignments. Tandaan niyo ito. Ang Diyos ay nasa business ng pagbibigay lagi ng assignment sa akin at sa inyo na kasi laki ng Diyos. God-sized. Maraming mga tao hindi maranasan ang mga malalaking gawa ng Diyos at mahimalang gawa ng Diyos kasi ang gusto lang nilang tanggaping assignment ay yung kaya nila. Ilan sa inyo nagsabi na kapag may pinapagawa ang Diyos sa inyo, kapag mayroong ina-assign sa inyo, alam nyo dapat nyo gawin, ano sasabihin nyo, hindi ko kaya yan? Huwag na lang ako. Kahit ako, aminin ko sa inyo, nararanasan ko yun. Sabi ko, hindi ko kaya to, this is too big for me. Diba, yung basahan sa inyo, ganun din, ano? Pag mayroong mga ministry, ikaw naman dito sa ministry na to. Anong initial reaction natin? Hindi ko yata kaya. Tandaan natin, God is in the business of giving God-sized assignments. Nung tinawag niya si Abraham, it's a God-sized assignment. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka diyan sa lupain na yung pinaroroonan at pumunta ka sa lupain na ipapakita ko sa iyo. At sa pamagitan mo at ng binhi mo, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. That's God-sized assignment. Bakit? Si Abraham at si Sarah noon, wala pang anak.
Matanda na. God-sized assignment. Nung nilabanan ng isang hamak na pastol ang isang higanting si Goliath, that's a God-sized assignment. Hindi yun sukat sa kakayahan ni David. Sukat yun sa kakayahan ng Diyos. Kaya nagpagtagumpay kay David ay ang Diyos. Nang tawagin ng Panginoon si Gideon sa aklat ng mga hukom, ang daming tao na gustong sumama sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, marami yan, bawasan mo. Natira 10,000, sabi ng Panginoon, marami pa rin yan, bawasan mo. Kung sino yung iinom doon sa batis na parang aso, yun ang isama mo. Kasi at sabi ng Panginoon, kasi pag nanalo kayo sa labanan, baka sabihin nyo, kaya kami nanalo, marami kami at malakas kami. Ilan ang natira? 300. Kalaban nila ang God-sized assignment, libo-libong mga Midianites. Yun ang kalaban nila. At ang sabi ng Panginoon, magdala lang kayo ng banga at sulo. Ilagay niyo yung sulo sa loob ng banga kasi parang hindi makita kagad sila. Isipin mo, no, kung 300 sila at yung kalaban nila ay 10,000, 3:1, 10,000, ang dami nun. Makatatlong pukpok ako ng banga, basag na yun, wala na akong malaban, 3. E gano'n ang ratio kung 3:10,000? Parang imposibleng manalo yung 300 sa napakaraming tao. God-sized assignment. At nakita natin, pinagtagumpay ng Diyos. Si Gideon, God-sized assignment. Yung mga alagad niya, sinabi niya, make disciples of all nations. All nations. Iilan lang sila noon. God-sized assignment. Ganun ang Diyos. Huwag tayo mag-expect na ang pagagawa lang sa atin ng Diyos yung kaya lang natin. Wala kang magagawa. Maliit lang magagawa mo. Bakit? Mahina ako, mahina rin kayo. If you want to experience Christ and His work in your life, you must be willing to take God-sized assignment. Kaya maraming mga Kristiyan, hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Bakit? Pag binigyan ng assignment, huwag na ako. Hindi ko kaya yan. Kaya nararanasan mo lang ay your size assignment. Sa biyaya ko ng Diyos, when I was called by the Lord to be a pastor, sabi ko, parang hindi ko kaya yun. Kasi nung ako po ay high school at even college, ako ay, so maniwala ko kayo sa hindi, pamiyain po ako. Alam ko, hindi maniniwala na yung iba sa inyo. Kasi ngayon, ginagamit ako ng Panginoon sa pag-speak sa inyo, pag-speak sa mga conferences. Alam niyo, pag tinitingnan ko ngayon yung sarili ko na gano'n, it's only by God's grace. Kasi nung high school ako, ang ayaw ko, yung magre-recitation. In fact, ang nakikinabang nung high school, yung katabi ko. Kasi ayokong sasagot. Binubulong ko yung sagot sa katabi ko. Yung katabi ko, nagtataas ng kamay. Nakakarami siya ng recitation. Hanggang one time, nalaman niya ng teacher namin, sabi niya, sa'yo pala galing yung mga sagot nila. Hindi ikaw ang sumagot. Naiya ko. Pag ang assignment namin noon ay magre-recite kami ng tula o kaya ng declamation piece sa harap ng klase, pakiramdam ko nun, lalagnatin na ako. Kulang lang, kumuha ko ng bawa at lagay sa kilikili ko para lagnatin na ako. Kaya when I see myself now speaking before you and before other big crowd, yes, totoo to. God is giving God-sized assignment. Nais niyang gamitin kayo. Ilan sa inyo ang gano'n ng katwiran? Wala akong kayang gawin. Ilan sa inyo pag binigyan ng ministry, ayoko, hindi ko kaya. You will not experience the power of Christ in your life if you will always shrink away from God-sized assignments. Second,
Tandaan natin, when God is about to work, He reveals His plan for us to join Him in His work. Pinahayag ng anghel kay Maria, ito ang plano. Ito ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. At ang nais niya is for Mary to join God in His work. Sabi nga doon sa aklat na Experiencing God, God is always working. God is always working around us. At ang prinsipyo dapat ay see where God is working and join Him in His work. Lagi nating hanapin yung ginagawa ng Diyos sa ating paligid at sumama ka. Yung pinapakita sa iyo ng Diyos na ginagawa niya ay imbitasyon para sa iyo para magpagamit ka sa Kanya. Nakita mo yung kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, o kaya kaklase mo, nagtatanong na sa iyo patungkol sa pananampalataya mo, see where God is working. Gumagawa ng Diyos sa buhay niya. Sharean mo na. Kasi iniimbitahan ka ng Diyos, kaya ka kinausap noon para kausapin mo siya patungkol kay Jesus. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para magsalita sa iyong mga kaibigan. See that that is God's work. Join Him in His work. Hindi lang dito sa church, kung saan kayo naroon, in your place of work. Nakikita niyo yung mga kasamahan niyo sa trabaho na tila na mong problema. Pag may problema, lumalapit sa inyo, humihingi ng payo. God is at work in His life. Join God in doing His work. Paggamit ka. Gusto niya, sharean mo siya. May bahagi mo sa Kanya si Kristo. Nakikita niyo ba gumagawa ang Diyos sa paligid niyo? God is always working around us. Let us join Him in His work. Sinasabi ng anghel kay Maria, ito yung gagawin ng Diyos. At ikaw yung favored one. He reveals His plan. Third, kagaya ng binanggit ko kanina, He uses ordinary people to showcase His extraordinary work. Ginagamit niya ang mga ordinaryong tao para higit na makita yung kanyang extraordinaryong paggawa, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kalwalhatian. Sa amin po sa Phidias, ngayong pagdiriwang namin ng 75th anniversary ng aming Bible College, ang aming pong tema ay matatagpuan sa 2 Corinthians 4:7. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. May nasa amin yung kayamanan na ito. Yung kayamanan, saan nakalagay daw? Sa jars of clay. Tingnan nyo yung contrast, no? Kayamanan, treasure, pero ang pinaglagyan, jars of clay. Nung panahon na yun, mga ordinaryong lalagyan. Mga banga o palayok na ordinaryo. Pero doon nilagay. Ano yung treasure dyan? The treasure is the gospel. Yung mabuting balita. The treasure is Christ. Si Kristo na siyang buod ng Ebanghelyo. Nasaan yun? Nasa jars of clay. Sino yung jars of clay? Sabi ni Pablo, kami yun. Tayo yun. Mga mananampalataya. Bakit jars of clay? Yung jars of clay naglalarawan that we are fragile. Ano yung fragile? Marupok. Mahina. Pero bakit sa atin inilagay? Bakit sa atin pinagtagumili? Ano sabi doon? To show that the surpassing power belongs to God and not to us. Para maipakita ng kapangyarihan na hindi sa atin, hindi sa pamagitan ng ating lakas, ng ating galing, kundi sa pamagitan ng galing ng Panginoon. Ng kapangyarihan ng Panginoon. We have this treasure in jars of clay. Lahat tayo, kahit ako, jar of clay. We all have weaknesses. Lahat tayo may kahinaan, may kakulangan. Marupok. Pero sa atin inilagay yung jars of clay o yung treasure na yun sa atin ng jars. Imagine yourself to be like that. We are jars of clay. Pero inilagay sa atin, pinagkatiwala sa atin ang isang dakilang kayamanan
na dapat nating ibahagi sa mundo. Ito ang Ebanghelyo ni Kristo. Yan, jars of faith. Pangatlo, tingnan natin yung the humbleness of Mary's response. Ano ang naging mapagkumbabang tugon ni Maria? First response is belief. Nakita natin si Maria ordinary, pero binigyan o ginamit sa extraordinary purpose. Bakit? Ano yung naging tugon niya when God called him to that extraordinary purpose? The first one is belief. Sumampalataya siya, naniwala siya. Ang sabi sa verse 34 to 38, and Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? Tataka siya, paano siya magkakaanak nga naman? Ako pa, hindi pa ako nagkakaroon ng sexual relations with a man. Siguro kung sa panahon natin, hindi na magtataka. Maraming mga dalaga ngayon hindi nga ng virgin birth. Maraming kinakasal ngayon, di ba? Here comes the bride, 3 months inside. Hindi ka magtataka. Sa panahon natin, ang siyensya, ginagawa na yung mga test tube babies. Pero nung panahon na ito, wala. Kaya si Mary, yung kanyang pagtatanong, hindi yun pagtatanong ng unbelief, hindi yun dahil wala siyang pananampalataya. Iniisip niya paano mangyayari. Diba? Paano mangyayari? Kaya in-explain ng anghel, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child will be to be born will be called holy, the Son of God. Mahalaga kasi yung kanyang virgin birth. Mahalaga na si Kristo ay ipaglihin ng isang birhen at panganak ng isang birhen. Bakit mahalaga yun? Para pakita na Jesus is the only one who has the immaculate conception. Siya ang pinaglihi na walang kasalanan original dahil hindi siya bunga ng binhi ni Jose at ni Maria. Lahat ng tao pinapanganak sa mundo, even lahat ng miraculous birth sa Bible. Say for example, si Isaac, naging anak ni Abraham tsaka ni Sarah sa kanilang katandaan. Galing pa rin siya sa similya ni Abraham. But Jesus did not come from Joseph. Yun yung importance noon para pakita si Jesus, wala siyang minanang kasalanan. Hindi kagaya natin. We inherit that sin from Adam. Si Joseph was just his legal father. Kaya mahalaga yung virgin birth sa ating doktrina. At sabi niya, and behold, pinatunayan pa ng anghel, sige, kung para maniwala ka, yung pinsan mo sa Elizabeth, matanda na yon, kilala mo yon, pero ngayon, buntis. Hindi natin alam, siguro si Elizabeth, mga 70. Ano magiging reaction niya pag sinabi mo, yung ganitong edad, buntis, kaibigan mo yan. Bulan ka. Sabi doon, and this is the 6th month with her was born called barren. Ika-anim na buwan ng paglilihi ni Elizabeth. Just a simple ano lang, no? Diba? Sa Katoliko, sa atin, kung kayo Katoliko dati, anong buwan ng pista ng San Juan? John the Baptist. June 24. Nagbabasaan. Diba? Natatandaan niyo? No. 6 months after, December, Jesus was born. Diba? And then sabi ng anghel, for nothing will be impossible with God. At ano sagot ni Mary? Narito akong alipin ng Panginoon. Magyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. At makita natin doon sa sinabi sa kanya ni Elizabeth, dahil sumampalataya ka, sabi ni Elizabeth sa kanya, na kaya gawin ng Diyos ang nilayon niya para sa iyo. Belief in the word. Pananampalataya. Yun ang mapagkumbabang tugon ni Maria.
Marahil sa atin parang simple lang dahil ang binabasa natin. Pero belief is very important. Dito makita natin that she believed the word from the Lord. Pinanampalatayanan niya, sinabi ng anghel sa kanya na pinasasabi ng Diyos. Tayo, ganun din dapat, no? Pag meron sinabi ang Panginoon, paniwalaan natin. Yung binabasa natin sa Biblia, paniwalaan natin. And she believed the word that the Lord will do. Nung sinabi ng anghel, nothing is impossible with God. Sabi ni Mary, narito ako, alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyo. Napakahalaga po ng pananampalataya. Sa Hebreo chapter 11 verse 6, ang sabi ng Biblia, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Take note, ang sabi na, without faith, it is impossible to please Him. Imposible daw na mabigyan natin lubod ang Diyos ng walang pananampalataya. So here we can find that faith is essential in order to please God. Sa ating mga ginagawa, kung walang lapit na pananampalataya, it will not please God. Sa inyong pagpunta ngayong umaga dito, if it is not because of faith, and you believe that God is here and that you will worship God, it's nothing. It doesn't please Him. Pag magkakaloob kayo sa offering, and if it is without faith, it doesn't please God. Lahat ng ginagawa natin must be with faith. And faith is essential in order to be used by God. Para magamit tayo ng Panginoon, kailangan mo ng faith. Mary displayed her faith. Kaya kahit ordinary siya, ginamit siya ng Panginoon sa extraordinary purpose. Then pinahalig niya yung kanyang pananampalataya. And many more if we will search the Bible. And then faith is essential in order to experience more of God. Bakit minsan, no, pag nagbabasa kayo, kaya nakikinig sa mga patotoo ng mga tao, parang minsan iisipin mo, bakit parang ang dami niyang karanasan sa Diyos, bakit ako konti lang? Isipin natin, baka one of the reasons might be faith. Because it takes faith to experience more of God's power, more of Christ in our lives. Bakit may pa mga patotoo na nakikita mo na nandoon, nararanasan nila kamanghamanghang gawa ng Diyos? Kasi minsan ikaw, hindi ka nagtitiwala na kaya ng Diyos na gumawa ng kamanghamangha sa buhay mo. Tingnan nyo sa mga alagad, bagaman there's an element of rebuke in it, pero nung naglakad ang Panginoon sa tubig, si Pedro yung naglakas ng loob, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo akong makalapit sa iyo. At anong na-experience ni Peter? He experienced walking on water. Naranasan niyang lumakad sa tubig. Yes, lumubog siya, pero at least sabi mo nga, wala sino man doon sa 12 o sa 11 ang makapagmamalaki na nakalakad sa tubig, only Peter. Bakit? Kasi sa umpisa, he stepped out in faith. Kaya nakalakad siya. Kaya lang naman siya lumubog, natakot siya. Pero at least, nung pinakita niya yung kanyang pananampalataya, naranasan niya ang extraordinary experience with the Lord. Ganun yun. Even sa ating panalangin. Bakit minsan may mga Kristiyano na hindi nararanasan ang kalakihan ng kapangyarihan ng Diyos sa panalangin? Kasi kung humingi, yung alam lang niyang posible. Isipin niyo kung ano ng pinakamalaking naihingin niyo sa Panginoon. Sige nga, isipin niyo ngayon. Ano ng pinakamalaking pinanalangin niyo sa Panginoon? Yung pinakamalaking pinanalangin nila sa Panginoon, pwedeng sabihin natin na yun yung sukat ng pananampalataya. Hanggang doon lang. Ayaw natin humingi minsan ng malaki.
Bakit? Baka hindi kaya ng Diyos. O baka hindi naman ibigay ng Diyos. Last Sunday, nag-speak ako sa isang church, and that's my text. And God is able to do exceedingly, abundantly, more than we ever ask or think, according to the power of the Lord Jesus Christ. He is able to what? To do exceedingly, abundantly. Minsan gano'n, ano? Sabi sa Phidias, one time na i-share ko na dito, experience namin. There was a time na ginagawa yung isang building namin, we need around 2.3 million. Ngayon, halimbawa, ngayon yun, bukas kailangan na namin. So, during our prayer meeting, sabi ng president namin, let's pray. We still need 2.3 million by tomorrow. Saka kukuha ng 2.3 million. Between now, alas 4 yun ng hapon, kailangan namin kinabukasan na umaga. Sabi ng president, but we just have to trust God and pray. And so we pray. Prayer meeting. We prayed for that. Habang nagpipray kami na faculty and staff, nag-ring yung telephone doon sa president's office kasi nasa tabi lang kami ng president's office na. Sinagot ng kanyang secretary, kami tinawag yung president. Habang nagpipray kami, kausap ng president, somebody sa telephone. After ng aming panalangin, bumalik yung aming president, and sabi niya, ang lakas niyo manalangin. Bakit? Kasi yung kausap ko kanina, ang sabi, meron kang bibigay na check sa Phidias, 2.3 million, pakipick up. Hindi pa kami tapos mag-pray. Hindi pa kami tapos mag-pray. Andon, God is able to do more than we ever ask or think. Ngayon, napapagawa tayo nito sa church. Isa na po si Leonor, di ba? Kukulang pa tayo ng ganito. And then we're praying para sa provision para dito. And just as last week, no? Somebody would say, na magdi-deposit sa ating account para sa kisame, designated para dyan. Noong una, nag-deposit 50,000. Pero may kasunod pa yan. Another 50,000. Tutusin, titingnan natin sa atin na nandito, who is capable? But God is able. God is able. Ako nagpapastulo sa Carmona, gano'n, ano? Yung church namin noon, wala pang 1/4 nito. But God is blessing us, dumami yung members. Kailangan namin na ng lote, kailangan na namin ng building na malaki. Sabi ko, magkano na naipon natin? 10,000. Sige, hanap kayo ng lupa. Sabi ko sa mga elders, deacons ng church. Sabi niya, Pastor, sino naman magbebenta sa atin ng lupa sa 10,000? Sino naman papayag na ang down payment lang natin sa 10,000? Sabi ko, pray. Let's pray. Siguro kulang na lang, umamot ng buo sa harap ko yung mga elders and deacons. Sabi ko, pray. Just pray. Isang Martes, Lunes kasi umuwi ako sa Valenzuela. Dahil day off ko ng Lunes, uwi ako ng Valenzuela. Then Martes na yung balik ko. Martes, balik ako, Martes ng umaga. Naghihintay na yung isang elder ng church, nakangiti. Pastor, may nakuha kami lote. Pumayag mag-down 10,000. Ganito yung sukat ng lote na doon sa ganung lugar. Sabi ko, kita niya? Kala niya, walang kayang bigyan ang pagkawa. Meron. Meron. God is able. It is essential to experience more of God. Just to share with you, marami siya hindi nakaalam ito, pero to share as a testimony. Hindi alam nito na marami. Marami hindi lang sa inyo. When I was operated, then I was
in college, naoperahan ako. Halos 50-50 yung buhay. Inopera ako na yung portion ng aking large intestine nakalabas dito. And to tell you honestly, hanggang ngayon, hindi nyo alam. I have a colostomy here for more than, when I was 18, ngayon ilan na ako. Noong una, inisip ko na ano pang magagawa. I'm limited. Pero hindi. I was able to finish my studies. I was able to go places, do mission work. I was able to finish MA, teach at Phileas, and so many other things. Hindi alam ng iba sa inyo, marami nagulat kayo. Yeah, I have my own weakness. I'm also a jar of clay. Pero hindi ko inahayaan na yun ang maging limitasyon para malimitahan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay. Diba nga sabi, ba't di mo pa-opera, Pastor, paayos mo din? Hindi na. Mas nakikita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, sa ganitong kalagayan. At di ko hayaan maging limitation ito ng Diyos sa akin. Hindi malilimitahan ng Diyos kahit ng aking kahilingan. And to tell you honestly, I experienced more of the work of Christ in my life. Yes, there are difficult times. Pero sa mga difficult times na yun, kagaya na sabi ni Pablo, my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in your weakness. Faith is essential in order to experience more of it. Nais mo maranasan pa kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo. Huwag niyo limitahan ng Diyos. God is limitless. Kaya lang minsan tayo yung naglilimit sa sarili natin. We don't want to take upon ourselves God-sized assignments. We are afraid. Marami pang magagawa ang Diyos sa inyo if you will just believe. Second, submission. Pagpapasakot. Ang tindi ng word ni Mary dito when he said, "Behold, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word." Ang bigat nun. Narito kung alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Yung submission na yun, one, she expressed her willingness to be used. Willingness na magpagamit sa Panginoon. Second, she expressed her willingness to take the risk. May risk siya. Bakit? Dalaga pa si Mary. Magbubuntis siya. Sa kultura nila, delikado yun. Kung hatulan siya ng mga elders ng town to be stoned to death, baka yun ang maranasan. Hindi lang basta pagtuya. Pwede siyang batuhin hanggang mamatay dahil dalaga, maglilihim. Kanino yan? Si Jose nga, balak siyang hiwalayan. But she expressed her willingness to take the risk para sa Panginoon. Mangyari nawa. Ganon si Mary. That's why she was used by the Lord for this extraordinary purpose kasi she has that faith that submits and willingly took the risk. Are you willing to take the risk for the Lord? And she expressed her willingness to sacrifice. Sakripisyo yun. Buti na nga lang, hindi ngayon nabuhay si Mary, no? Kung ngayon nabuhay si Mary, kalat na sa social media, no? Pero ngayon pa man, marami rin marites noon. And it's a sacrifice for Mary to bear a child. Tandaan natin, submission is the evidence of true faith. Ang pagpapasako ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Tandaan niyo ito, madali kong sabihin na ako'y may pananampalataya sa sinasabi ng Diyos.
Pero mapapatunayan mo lang yon kung ikaw ay magpapasako sa kalooban ng Diyos. Also, submission is allowing God to do to us anything He wants from us. Yun yung pagpapasako. Yung sinabi ni Mary na narito ako, mangyari nawa sa akin ang iyong salita. Can you say that honestly to the Lord? Lord, narito po ako. Gawin niyo sa akin ang nais mo. Yung submission ay gaya ng pagpirma sa isang blankong papel. Naranasan niyo magpirma sa blankong papel. Pagpirma mo sa blankong papel at pagbibigay ng inyong consent at parang sinasabi sa Panginoon, Lord, ito yung blank paper, may pirma ako. Ilagay niyo na ako anong gusto niyo gawin ko at gagawin ko. May pirma na. Yeah, that's humble response of Mary. And thirdly, she responded with praise. Kaya yung Luke chapter 1, verses 46 and following, ang tawag doon ay Magnificat. Pagpupuri. Kasi sabi ni Mary sa kanyang opening ng song, my soul magnifies the Lord. Inupuri niya ang Panginoon. And my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on, all generations will be called blessed, will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. So here, makita natin, una, she praised God for being her Savior. Nagpupuri siya sa Panginoon dahil noon. Pangalawa, she praised God for being so merciful. Kinikilala niya na kinahabagan lang siya ng Diyos. And she praised God for being so faithful. Sabi niya, ito'y katuparan ng salita ng Diyos kay Abraham pa sa ating ninuno. Hanggang ngayon, natupad na. And God is faithful in all His promises. Pagpupuri. Tandaan natin that praise should always be our response to the goodness of God. Ang pagpupuri ay lagi nating tugon sa kabutihan ng Diyos. We always say God is good, di ba? Isa sinasabi pa natin, God is good, and you would say all the time, and all the time, God is good. Ang tamang tugon, if you believe that God is good, is to worship, to praise Him. Kaya kung sasabihin natin mabuti ang Diyos pero hindi tayo sumasamba sa Diyos, nagsisinungaling tayo. And we're not responding accordingly. Praise should always be our response to the goodness of God. Tandaan natin, God is using ordinary people to do His extraordinary purpose. That's the challenge of the life of Mary. Si Mary na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos. She experienced the Christ of Christmas. Dahil siya na ordinary woman, say yes to the extraordinary purpose of God. She responded with faith, with submission, and with praise. This morning, I want to challenge you. Tandaan natin, experiencing Christ, or the Christ of Christmas, requires us to be willing to be used by God. Kung nais namin maranasan pa si Kristo talagang kapangyarihan sa ating buhay, kailangan nun na maging willing tayo na paggamit sa Kanya. And my challenge is this. Yung aming chairman of the board, nagbigay sa amin ng card ng ganon, and it has this challenge also. Are you willing to be used by God? Anytime. Anywhere. At any cost, to do anything. This is a challenge for all of us. Kasi sinasabi natin tayo may pananampalataya sa Diyos at gusto natin maranasan pa si Kristo sa buhay natin. Ang hamon na ito, handa ka bang magpagamit sa Diyos? Anytime, kahit kailan, anywhere, kahit saan ka pumunta. At any cost, ano man ang halaga, to do anything, ano man ang pagawa niya sa'yo. Let's bow our heads. Sino man sa inyo willing
Sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, yes, I want to experience more of you. At ngayon po, nais ko ipahayag na I'm willing na gamitin po ninyo anytime, anywhere, at any cost to do anything. Sino man po, ngayong umaga, nais nyo, magamit pa ng Panginoon yung buhay nyo. At tandaan nyo, hindi pa nyo alam kung gaano kalaki kagagamitin ng Panginoon. Hindi ko rin yun alam noon. Ang ginawa ko lang, nag-respond ako to be willing to be used by God. Now, I'm challenging you. Are you willing to be used by God anytime, anywhere, at any cost to do anything? Sino man sa inyo, alam nyo, ito yung pangungusap ng Panginoon sa puso nyo ngayong araw. Pwede ka bang tumayo bilang sign at action mo, sinasabi sa Panginoon, yes, Lord. Nais kong paggamit sa iyo, anytime, anywhere, at any cost to do it. Tumayo po, sino man. Nais tumulong sa ganung pagtawag. Yes, praise the Lord. Praise God. Yung handa, seryoso tayo. Lagi nais tayo ng Panginoon gamitin sa inyong lugar ng trabaho, sa inyong pinapasukan, sa inyong eskwelahan. Hindi lang dito sa church. Kaya sabi niya, anywhere, saan man kayo pumunta, you must be willing to do something for God para magamit niya. Anytime, anywhere, at any cost to do anything. Meron pa po ba ang time of prayer? Yes, praise the Lord. Praise God. Ito po ay isang seryosong hamon ng salita ng Diyos sa atin. Ang inyong pagtayo ay no-honor ng Panginoon. At tandaan niyo ito, sa inyong pagtayo ngayon at sa inyong willingness na paggamit sa Panginoon, I will tell you, mararanasan nyo ng higit ang kapangyarihan nyo nagagawa sa pamagitan ng buhay nyo. He can make your life fruitful. He can use your life para yung buhay ng ibang tao mabago din at gamitin kayo para sa pagbabago nyo. Yung mga kakayahan, talento, skills na meron kayo, kaya gamitin niya ng Panginoon. Nahigit pa sa inyong iniisip na inaasahan. And yes, you did the right thing today to submit yourself to the Lord. Kagaya ng sinabi ni Mary, Panginoon, narito po akong alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyo. Ang manaming Diyos, narito po ang inyong mga anak, nakatayo. They are making commitments to you. Nais nilang paggamit ang kanilang buhay, kanilang talento, ang kanilang kakayahan sa inyo. Saan man sila naroon, anumang panahon, anuman ang cost nito, anuman ang halaga nito, at anuman yung paggawa nito. In a sense, Lord, they are signing a blank paper and offering to you para ilagay ninyo ano yung pagagawa niyo sa kanila. And make them willing and give them the grace. Bigyan mo sila ng biyaya dahil sa kanilang sarili, hindi nila kaya. Kagaya ni Mary, we're just ordinary people. Pero salamat po dahil kahit kami ordinaryong mga tao, kaya niyong gawin ang inyong extraordinary purpose sa pamagitan namin kasi hindi yun dahil sa lakas namin. We are just jars of clay. Pero yung power belongs to you. Kayo po makagagawa ng higit kaysa sa aming mga inaasahan at iniisip sa pamagitan natin. Lord, I pray na lahat ng nakatayo ito ngayon, gamitin mo ang buhay nila sa inyong extraordinary purpose.
Ipakita niyo po ang inyong extraordinary work and power sa kanila. Iparanas niyo po ito sa kanila at padaluyin niyo sa pamagitan nila patungo sa iba. Upang sa ganon, Panginoon, maluwalhati ka, mapapurihan ka. Let them experience more of the Christ of Christmas, not just this Christmas season, kundi sa kanilang buong buhay. Lagi mo pong ipapaalala sa kanila, may magagawa ka sa pamagitan nila. Alisin mo po sa isip nila na sila ay ordinary lang at walang magagawa. Yes, they are ordinary, but you are extraordinary. Kayo ang Diyos. Kung paano sa Biblia, maraming mga ordinaryong tao ang iyong tinawag at ginamit na mabisa. Lord, ganun din po ang dalahin ko sa mga kapatid mo. Use them mightily. Sa anumang commitment na ibinigay nila ngayon, gamitin mo po sila para sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Thank you for your word. Thank you for the Lord Jesus Christ, who is our power and strength. And we can do all things through Christ who strengthens us. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nangyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating response.
salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magpupuri at magpapasalamat, sumasamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng kararapat para sa inyo. Salamat Panginoon dahil natanggap na namin ang biyaya galing sa inyo at narito kami magpupuri at ibabalik namin sa inyo ang bahagi at ang para sa inyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami at turuan mo kami na magkaroon patuloy ng pusong mapagpakumbaba at magbabalik ng mga biyaya na ipinagkaloob nyo at para naman po sa inyo. Purihin ka sa aming tithes and offering. Sana po ay magamit ito sa lalo pang ikalalabog ng iyong mga ebanghelyo kahit sa ang daang lugar na nais mong gamitin. Salamat Lord sa inyong lahat ng papuri, sa inyong lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa amin pong naging pagsamba ngayong umagang ito. Salamat po sa gabay ng iyong Espiritu Santo, pangunguna sa amin upang maihandog namin sa inyo ang pagsambang ito para sa inyong kabuluhan. Salamat po sa bawat isa na nakadalo ngayong umaga. Salamat din po sa aming mga kapatid na inyong mga ginamit upang pangunahan ang aming pong pananambahan sa umagang ito. Sa mga hindi namin nakasama na maaaring may mga karamdaman sa ngayon, dalangin namin ang kagalingan at kalakasan po ninyo ang iyong pagkaloob sa kanila. Patuloy na maranasan po ang iyong pong pagtataguyod sa kanila, sa kanilang mga buhay. At sa pagharap namin sa panibagong mga araw, dalangin namin Panginoon na nawa ay taglayin namin ang iyong pagpapala at maging daluyan kami nito sa iba. Sumati nawa ang di nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ang gabay at pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanpaman.